Hollywood TV. Pagkagising ko sa umaga, wala si Vrix sa tabi ko. Umupo ako at kinusot ang aking mga mata at tumingin sa paligid upang makita ko siyang nakatayo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kurbata. Tiningnan niya ako mula sa salamin. "Aalis ka na?" itinanong ko. Tumango siya. "May gagawin ako. Sabihin mo lang na gusto mo akong iwasan. May mga importanteng kliyente ko na nag-o-organize ng party, so we have to be there tonight." Sinabi niya. Tumango ako. Sasama rin ba si Ryan? No, sasamahan siya ni Maria. Kumunot ang noo ko. Pero bakit? Pwede rin siyang sumama. No, hindi pwede, andoon din si Brittany kaya ayokong mag-panic attack pa siya. Marahan akong tumango. Darating din si Brittany. Nagtataka ako kung bakit takot na takot si Ryan sa kanya. May ginawa ba siyang masama sa kanya? Siyempre ginawa niya. Pero ano? Magpapadala ako ng dress, isuot mo yon. And be ready by 7. Tumango ako. With that umalis na siya. Bumangon ako sa kama at pumunta sa washroom, naligo ako at bumaba. Pagkatapos ng almusal ay bumalik ako sa aking silid at umupo sa pag-check up sa aking Instagram. Si Ryan ay nasa kanyang silid at nagmath. Dahil sinabihan siya ni Vrix na mag-focus sa subject na iyon, ay ginawa niyang goal na makakuha ng full mark sa subject na iyon. Ngayon sa napakahigpit na tono ay sinabi niya sa lahat na huwag siyang istorbohin ng 2 oras. Nakarinig ako ng katok sa pinto ko, pagbukas ko may nakatayong 2 maid na may hawak na magandang dress. "Si Sir ay nagpadala ng mga ito para sa inyo," sabi ng isa sa kasambahay na iniingatan ang dress at isang bag na hawak ng isa pang kasambahay. Tumango ako. "Salamat." Tiningnan kong mabuti ang dress. Napakaganda talaga noon. Ngunit hindi ito para sa akin. Hindi pa ako nagsuot ng isang bagay na napaka-revealing sa aking buhay. Hindi ko yata kayang magsuot ng ganito. Kinuha ko ang phone ko, at tinawagan si Vrix. Sinagot niya pagkatapos ng ilang ring. "Vrix," sabi ko. "O mismo na ang husband mo." Isang boses ng babae ang nagmula sa kabilang side. Nataranta ako saglit. I looked at my screen to check if I have called the right person or not. "I'm sorry, who's this?" itinanong ko. "You forgot me, sweetheart. Remember nagkita tayo minsan sa isang restaurant?" sabi niya. Sinubukan kong alalahanin. "Sorry but I can't." "Okay, let me remind you, sweetheart, I am Brittany." Ang pangalan na iyon at naramdaman kong nanigas ang katawan ko. "Hello, nandyan ka ba?" tanong niya. "Nasaan si Vrix?" tanong ko sa nanginginig na boses. Can't tell you, medyo private." Anong ibig sabihin yan? Nasaan si Vrix? At bakit hawak niya ang phone niya? Siya ba ang kasama mo? Naramdaman kong may namumuong luha sa mata ko. Nanatili siyang tahimik. "Kasama mo siya," sigaw ko this time. "Oh, Mrs. Adams is getting all possessive. Actually, he was with me a minute ago and we were having a beautiful moment, then may work daw siya so babalik siya in 10 minutes. Kaya siya ang dahilan kung bakit siya umalis ng maaga. Kung gusto mo, I can convey the message to him that you called but later. Ayokong masira ang mood niya dahil sa'yo, naiirita talaga siya kapag may humarang sa moment namin at isa pang request, please don't call now, let us enjoy for some time." Kasabay nito ay ibinaba niya ang tawag. "No, nagsisinungaling siya diba? Huwag kang magtiwala sa kanya, Bella." Pero bakit nasa kanya ang phone ni Vrix? At nasaan siya? "He still loves her, he doesn't want me, he wants her." Walang may gusto sa akin. Bumagsak ako sa sahig at napaluha. Will Vrix divorce me for her? Gagawin niya talaga yun. Sa kabilang banda, si Vrix. "Sir, we have him." Nakatanggap ako ng tawag mula kay Asher at agad na lumabas ng opisina ko. "He finally has him, ang asshole na iyon." Pinuntahan ko ang lugar kung saan niya natagpuan ang fucker na iyon. Bar iyon, pagpasok ko ay malakas ang musika at ang daming tao. Bago ako pumasok ay pumunta ako sa mga guard. "Gusto kong walang laman ang lugar na ito sa loob ng 5 minuto, utos ko. "I'm sorry sir pero hindi po namin magagawa yun." "Well, I wasn't requesting you. Just do as I say or bring me the manager." Tumango siya at pumasok para kunin ang manager. Pumasok ako sa bar at umupo sa sofa. Maya-maya ay dumating na ang manager. Nakita niya ako at sumilay ang malawak na ngiti sa kanyang mukha. "Mr. Adams, I am so much honored to have you here," sabi niya with that same irritating smile. Binigyan ko siya ng boring na tingin. "Can I get you something, sir?" "Yes, sure. Get me a scotch and just do me a favor." "Anything, sir. I want this place empty in 5 minutes." Nawala agad ang ngiti niya.
Nagawa pa rin niyang tumawa ng kinakabahan at sinabing, "But sir ay." Bago pa niya makumplit, sinabi ko, "Ayaw mong ipaalam ko sa mga pulis ang tungkol sa mga ilegal na bagay na nangyayari dito, hindi ba?" Nanlaki ang mata niya, "No sir." Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga bantay at sinabing, "I want the bar empty in 5 minutes, Nagsmirk ako. Tumango sila at umalis. Dumating ang manager at binigay sa akin ang scotch ko. Hinigop ko iyon at hinintay si Asher. Pagkatapos ng 5 minuto nang walang laman ang buong club, lumabas si Asher na kinaladkad ang fucker na iyon sa kanyang kwelyo. Pinaupo niya siya sa upuan sa harap ko. Napatingin ako sa mukha niya. Grabe talaga ang dugo niya. "It's a pleasure meeting you again, Seth." Tumingin sa akin si Seth na may galit sa kanyang mga mata. "What the fuck do you want, you son of a bitch?" Siya ay sumigaw. Napapikit ako ng bahagya sa inis sa mga sigaw niya. "Wala ka sa posisyon para sumigaw, at tawagin ako sa mga pangalan. Let me go, you asshole." Sabi ko, "Wag kang sumigaw. Nakakainis. Sabihin mo lang sa akin ang totoo at malaya kang pumunta kahit saan." Sabi ko sabay sip-sip ng scotch ko at binalik sa mesa. "Ano ka ba, Gun, na gustong malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga tao?" Sinamaan niya ako ng tingin. Napangiti ako. "I have tried many ways, hindi mo sinabi sa akin. So you left me no option than to torture you. So tinanong ka ng little bitch na iyon na alamin ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang yaya. Sinusubukan talaga ako ng lalaking ito. Tumahimik ka, nagbabala ako. O tingnan mo, hindi matanggap ang katotohanan kapag sinasabi ko ito. I am warning you, manahimik ka na lang. Siya ay isang bitch, isang fucking gold digger. Ayaw mo talagang mabuhay no." With that binato ko siya ng suntok sa mukha. Napasigaw siya sa sakit. "Bugbugin mo siya hanggang sasabihin niya ang totoo." Utos ko sa mga tauhan ko at sumandal sa couch na kumuha ng isa pang baso ng scotch sa kamay ko. They started beating the shit out of him and I was just looking at him na binubugbog. Well, deserve naman niya yon. Nang pumunta ang aking mga kamay sa bulsa ng aking pantalon para sa aking telepono, napagtanto kong wala ito doon. Shit, naiwan ko sa office, nagmura ako. Okay, fine. Ito ang mga katagang lumabas sa bibig ni Seth sa sobrang hirap. Stop, sasabihin ko ang totoo. Nagsmirk ako, madali lang iyon. Sinenyasan ko si Asher na paupuin siya sa upuan. Magsalita ka, nag-order ako. Noong araw na humingi ako ng pera sa kanya at sinabi niya na wala na siyang pera. Pero alam kong nagsisinungaling siya. Nasa locker niya ang pera. At hindi ko alam kung nasaan ang susi at nasa kanyang presensya, hindi ko masira ang locker, kaya nung tulog na siya sinubukan kong hanapin kung saan-saan yung susi. Nung nakita ko na, bubuksan ko na sana yung locker pero nagising siya at nakita niya ako. Inaway niya ako pero hindi ko binigay, tapos sabi niya tatawagan daw niya yung mga lalaki na nasa labas. Kung hindi ako aalis ngayon paulit-ulit niyang sinasabi na ginawa kong impyerno at basura ang buhay niya. Sa sobrang inis ay itinali ko siya, at tinakpan ng tape ang bibig niya. Ninakaw ko lahat ng nasa locker. Bago tumakbo palayo pinagbuksan ko siya, ngunit sinundan ako ng bitch na iyon ng lahat ng iyong mga tauhan, ngunit gayunpaman ay nakatakas ako sa kanila. Pero kinabukasan pagbalik ko nabalitaan ko na patay na siya, yun lang ang alam ko. Nang marinig ko siya ay huminga ako ng malalim, at hinilamos ang mukha ko gamit ang kamay ko. Nagpakamatay nga siya, sigurado ito at dahil na rin sa sarili niyang anak. Hindi ko siya pinatay. Wala akong alam sa pagkamatay niya. Umiiyak niyang sabi. You are the worst son any mother could have. Pinatay mo nga siya, hindi niya inaasahan na itali siya ng sarili niyang anak para lang sa pera. Marami kang pera kaya hindi mo alam ang pakiramdam ng mahirap. Sabi niya na nagngangalit ang ngipin. I do have a lot of money but if I didn't never choose this way at least. Dapat mahiya ka sa sarili mo. Tapos tumingin ako kay Asher. You have the recording right. Tumango siya, nire-record niya lahat ng sinasabi ni Seth all this time. Ibigay mo sa mga pulis at ibigay sa kanila. Utos ko at tumayo na sa upuan ko. Pagka-button ng coat ko aalis na ako nang sumigaw si Seth ng pulis. Ngumisi siya. Ano ang ipapaliwanag mo sa kanila tungkol sa lahat ng dugo na ito Mr. Adams? Ngumisi ako at tumalikod. Nilagay ko ang mga kamay ko sa bulsa ng pantalon ko sabi ko. I am Vrix Adams. The Vrix Adams, hindi ko na kailangan magpaliwanag kahit kanino tungkol sa mga kilos ko. Sana ay nagustuhan mo ang iyong silid ng kulungan. Kailangang manatili doon ng mahabang panahon. With that umalis na ako sa lugar. Pagbalik ko sa opisina ko, ipinaalam sa akin ng assistant ko na nandito si Brittany. Anong ginagawa niya sa opisina ko? And the worst part they even allowed her inside my office to wait for me. I was peacefully doing my work nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Ian, ang aking designer. Ian, naipadala ko na ang dress at lahat ng accessories para sa maganda mong wifey. Ako,
Okay. Ian, sana magustuhan mo yung dress. Ako mismo ang pumili ng dress, syempre magugustuhan ko. Ian, about that. About that what? Ian, nothing, just chill. Bumuntong hininga ako at ibinalik ang phone sa mesa. Gustong-gusto ko siyang makita sa dress na iyon. Nakakainip talaga ang paghihintay sa gabi. This girl is killing me, when after so much I finally started avoiding her. Bakit kailangan niyang magsuot ng ganyan sa hot tub? Gusto ko siyang kunin ng gusto noon at doon. I don't know if she is doing this purposely or not, but if she continue this I am sure mawawalan ako ng control sa sarili ko. Nang mawala siya sa isip ko, itinuon ko ulit ang atensyon ko sa trabaho ko. Nang sa wakas ay tapos na ako, tiningnan ko ang timing para makitang 6 na, kaya nagpa siya akong bumalik sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Ryan na nag-aaral na parang masunuring bata at sinusubukang intindihin ang sinasabi ng tutor niya. Nakangiti akong tumingin sa kanya at umakyat sa taas. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan ko si Bella na nagme-makeup. Tumikhim ako, natigilan siya. Pumasok ako, at naghintay ng sasabihin niya, pero hindi niya sinabi. Hindi man lang siya lumingon sa akin at pinagpatuloy ang ginagawa niya. Sige, kung ito ang gusto niya. Dumiretso ako sa washroom at naligo. Nang matapos ako ay nagbihis na ako. Paglabas ko sa walk-in closet, nakita kong nakabihis na siya. Nang tumingin ako sa kanya ay nanlaki ang mga mata ko. Naka-gown siya. Isang navy blue na gown na ayon sa akin ay maroon. Ang damit na suot niya ay tiyak na hindi ang pinili ko para sa kanya. Lumapit ako at hinawakan siya sa braso. Nagulat siya sa biglaan kong ginawa. Anong ginagawa mo, Vrix? Tanong niya. Hindi ko siya pinansin, sabi ko. What the hell on earth are you wearing? What? Go and change this right now at isuot mo ang dress na ipinadala ko para sa iyo. Anong pinagsasabi mo, Vrix? Ito yung damit na pinadala mo sa akin. Nakatayo ako doon, nalilito. Ang dress na pinili ko ay ganap na natatakpan, at ang isang ito ay masyadong nagpapakita. Tapos tumatak sa isip ko yung mga chat ko kay Ian. Ito ang kanyang plano. Ang dress na pinili ko para sa kanya ay mas maganda at may takip kaysa dito. Napabuntong hininga ako at tumayo na ang mga kamay sa bewang ko sa kamuling tumingin sa kanya. I could feel her getting uncomfortable under my view pero hindi ko mapigilan. She looks so fucking gorgeous ngayon. And then again comes that habit of her, kagat-labi. Christ, Bella, sabi ko sabay tingin sa kanya. You are really planning on killing me. Sinabi ko na kay Maria, siya na ang bahala kay Ryan. Tumango siya. Let's go. Sa kabilang banda, si Isabella. Iniisip ko lang na paano siya naging normal at umasta na parang walang nangyari. Buong biyahe hindi ako umimik pati siya. Speaking of the dress, I was getting so uncomfortable when he was checking me out and the heels. Fuck them. Ayoko sa kanila. Nang makarating na kami sa lugar sa wakas, lumapit sa akin si Vrix para buksan ang pinto. Pagkalabas ko ay inilagay niya ang isang kamay niya sa aking hubad na likod, nakaramdam ako ng goosebumps sa buong katawan ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko para sa kanya? Siya ay isang sinungaling, siya ay isang manloloko. I should hate him pero bakit hindi ko magawa? Bella, tawag niya at napatingin ako sa kanya. Stay by my side the whole night. Don't go anywhere. Sino ka? Pwede akong pumunta kahit saan ko gusto. Gusto kong sumigaw at sabihin ito sa kanya. Tumabi ako kay Vrix habang kinukunan ng mga paparazzi ang mga pictures namin at nagtatanong ng mga tanong na sinasagot naman ni Vrix ng buong kumpiyansa. Sa wakas ay pumasok na kami sa loob at naramdaman kong nakatingin sa amin ang mga tao at nagbubulungan din, na hindi ko alam. Isang lalaking may tattoo ang pumunta sa amin. Nginitian niya ako. Oh my sweet Jesus. Mrs. Adams, are you trying to kill all the men around? Sabi ni Lucas. Hey tattoo guy, sabi ko sabay ngiti. Iyan ba ang pangalan na ibinigay mo sa akin? Well, I like it. Hinawakan niya ang kamay ko at ginawaran ng halik ang likod nito. Stop doing that. Dumating ang sobrang galit na boses ni Vrix. Doing what? Look at her, she looks so beautiful. Sana may asawa akong katulad niya. Sabi ni Lucas na nakatitig sa mga mata ko. Well, hindi mo siya asawa kaya lumayo ka, sabi ni Vrix. Jealous Mr. Adams, sabi ni Lucas. Jealous. Siya. Ha. You are definitely kidding, Lucas. He would have been jealous if it was Brittany and not me. Anong ginagawa mo dito, Lucas? Tanong ni Vrix. I can go anywhere I want, honey, and besides inimbitahan ako ng matandang iyon. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. Tignan mo kung sino ang meron tayo dito. Isang boses ang nagmula sa likuran namin. Lumingon ako at nakita ko ang isang matandang lalaki at isang babae. Ngumiti si Vrix sa kanila. Lumapit silang dalawa sa amin. Vrix, it's a pleasure to have you here. Hindi ko talaga akalain na darating ka, sabi ng matanda. Ngumiti si Vrix. I had to come, Mr. Walker.
Oh, is she your wife, Vrix? Tanong ng ginang. Yes, sagot ni Vrix. Ngumiti ako at sinabing, Isabella Adams, nice to meet you. Isabella, ang ganda ng pangalan. Sabi ni Mrs. Walker, and you two look very pretty today, sweetheart. Thank you, Mrs. Walker. Oh sweetheart, don't call me that. You can call me Iris. Tumango ako. Enjoy the party both of you, sabi ni Mr. Walker. We will, sagot ni Vrix. With that umalis sila. Maya-maya ay nag-excuse si Vrix sa amin para dumalo sa isang tawag. Kasama ko si Lucas na patuloy na kinakausap. Hey, tingnan mo siya, sabi niya kaya napatingin ako sa direksyon na tinitignan niya. May nakita akong babaeng nakatayo mag-isa. May balak ka bang gumawa ng move sa kanya? Itinanong ko. Hell yes I am. Do you think I should go? Tanong niya sa akin. Of course you should. Ang ganda niya. Oh yes she is. Sana lang wala siyang boyfriend. Natatawa akong tumingin kay Lucas na kinakabahan. Huwag kang tumawa, noong nakaraan na muntik akong magpakamatay habang nakikipaglandian sa isang babaeng engaged. Oh boy. Anyways magkikita naman tayo mamaya Bella. Tumango ako at nagsimula na siyang maglakad papunta sa babae. Be nice to her, sabi ko, tumalikod siya at tumango. Nagpalingalinga ako dito at doon. Napaka-boring ng party na ito, mas masaya sana ang manatili kasama si Ryan sa bahay. Kumuha ako ng isang baso ng orange juice at sinimulan itong inumin. Biglang nahulog ang mata ko kay Vrix, may kausap siya. Tinignan kong mabuti na walang iba kundi ang kanyang ex-wife. What about stay by my side all night? Babalik daw siya after answering the call pero hindi, instead kasama niya. Siguradong nagbibigay ito ng papuri sa kanya kung gaano siya kaganda. Pero wala siyang sinabi sa akin. Paano ko malilimutan? Hindi niya ako nakitang maganda. Hindi na ako iiyak para sa kanya. Bakit ako dapat? Kung wala siyang pakialam, bakit ako pa? What a beauty! Isang boses ang nagmula sa likuran. Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaking nakatayo na may hawak na baso ng alak. Lumapit siya sa akin at tumayo sa harapan ko. What a beauty you are! Sabi niya sabay scan sa akin from top to bottom. Hindi ko nagustuhan ang pagtingin niya sa akin. Umiwas ako ng tingin para hindi siya kausapin. A beautiful lady, standing alone. I don't like it, sabi niya ulit. I am not alone, sabi ko. Pero wala akong nakikitang kasama mo. Tumingin ako sa malayo habang hinihintay siyang umalis. Alam mo, sa nakikita ko ikaw ang pinakamagandang babae dito. Talaga, salamat, sabi ko sabay fake smile. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ang likod ng kamay ko. Nabigla ako sa biglaang pagkilos niya, hindi ko talaga inaasahan. Inalis ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Lumayo ka, sabi ko na nakatitig sa kanya. Ngumisi siya. Paano mapanatiling kalmado ang sinuman kung may isang napakagandang nakatayo sa harap nila? Inilibot ko ang paningin ko. Can you stop flirting? Ngumiti siya at humakbang papalapit sa akin. How about we get out of here and go somewhere, just you and me? Sabi niya sabay baybay ng mga kamay niya sa braso ko. Kung hindi niya ito titigilan I swear sisipain ko siya sa isang napaka-sensitive na lugar. Inilayo ko ang kamay ko. Kinagat niya ang labi niya at sinabing, I get it you are not comfortable. Late realization dude. How about we first start by introducing ourselves? I am Nathan Sandoval, and you are. That will be Mrs. Isabella Vrix Adams for you. Isang boses ang nagmula sa likuran ko, alam ko kung sino ito. Nakita kong nanlaki ang mata ni Nathan. Lumapit si Vrix at tumabi sa akin nilagay ang kamay niya sa hubad kong likod. I didn't know, sabi ni Nathan. Well now you know. Umalis ka, at isa pa, stop looking at her with that look or I swear I'll take those eyes off you. Binalaan siya ni Vrix. Umalis na yung lalaki na si Nathan. Biglang hinawakan ni Vrix ang kamay ko, at hinila ako sa kanya. Anong ginagawa mo? Hindi niya sinagot ang tanong ko at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Sinubukan kong sumabay sa takbo niya pero pinapatay ako ng sandals ko. Vrix hindi ako makalakad ng ganito kabilis sa sapatos na ito. Hindi rin siya huminto at hindi rin nagdahan-dahan, pero binuhat niya ako ng bridal style at nagpatuloy sa paglalakad. Nang nasa tapat na kami ng sasakyan niya, ibinaba niya ako habang humihinga. Kitang-kita sa mga mata niya ang galit. Bigla niyang hinawakan ang mukha ko at inilapat ang labi niya sa labi ko. Nung una sa sobrang gulat ko natigilan ako sa kinatatayuan ko saka ko siya tinulak palayo sa akin. What is wrong with you Vrix? Ngumisi siya. What is wrong with me? Hindi mo ba nakita kung paano kanya tinitingnan at hinahawakan? Fucking asshole. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Why do you even care? Itinanong ko. What? Naguguluhang tanong niya. Why do you care? Hinila niya ako sa bewang ko papunta sa sarili niya.
You are my wife Bella. Of course I care. You are mine, no one looks at you in that way. Lumayo ako sa kanya. You are so confusing Vrix. Why are you messing things up for me? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Naramdaman kong may namumuong luha sa mata ko. You spend all day with Brittany. You leave early for work every day to see her and you say that I am yours. Why are you playing with my feelings? Brittany, where did she come from? Stop pretending na hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. No, I don't. I really don't understand what are you trying to say. Alam ko ang lahat, Vrix. Alam kong mahal mo si Brittany. Brittany, naguguluhang tanong niya. Can he stop with this acting? Jesus, ano bang iniisip mo, Bella? Huminga ng malalim si Vrix. Stop it, Vrix. Just stop pretending, sabi ko sa basag na boses. Tinitigan ako ni Vrix saglit saka sinabi, "Wag natin gawin dito, Bella. Umuwi na tayo." Ayokong pumunta kahit saan kasama ka, sabi ko sabay lakad palayo sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko. Sabi ko wag natin gawin dito. Bitawan mo ako. Wala kang mapupuntahan. Sumama ka sa akin. Sabi niya sabay hila sa akin at pinaupo sa kotse. Tama siya. Wala akong mapupuntahan. Not even Tayaya. At dito na po, nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.